Sino ba ang bata? Sino ang paslit? Sino ang musmos? The Philippine Statistics Authority posted last year, March of last year, its special release on working children's situation for 2019 to 2021. At ayon sa ulat na iyon, there are 1.37 million working Filipino children. 1.37 million working Filipino children, 935,000 of whom were engaged in child labor, mga bata na dahil sa kanilang sitwasyon sa buhay, nagtatrabaho na. Parang mga matatanda, may edad na. Yung mga nangangalakal, naghahanap ng mga scraps para ibenta, para ma-recycle. Yung mga nagbebenta ng sampagita, mga bata na nasa lansangan, mga bata na nasa basura, naghahanap na pwedeng ma-recycle na bagay. Working Filipino students, working Filipino children rather. Kaya ayon sa ECPAT, which stands for End Child Prostitution in Asian Tourism, almost 500,000 children are trafficked sexually in the Philippines. And our country is noted to be the global epicenter of live stream sexually abused children in that kind of trade. Kaya ang katanungan, sino ang bata? Sino ang musmos? Sino ang paslit? The condition of children during the time of our Lord would be much worse. They were the weakest. They were the most vulnerable members of society. 30% of them died at birth or soon after. 30% of live births died by the age of 6. 60% did not live beyond their 16th birthday. And if at all, they had little status within the community or within the family. And until the age of maturity, the child was equal to a slave, considered a property of the father. Kaya sa madaling salita, yung bata, yung musmos, yung paslit sa panahon ng Panginoong Jesus ay isang taong baliwala. Hindi lang siya simpleng tao, kundi isang individual na walang kapangyarihan, walang laban, halos walang silbi. And a person unable to do or to obtain for himself or herself is considered in ancient Middle East a child. Binaliktad ito ng Panginoong Jesus. Binaliktad niya yung tungkulin at landas. Kaya nung nagtalunan yung mga apostol, sino nga ba ang pinakadakila, Panginoon, sa kaharian po ninyo? Anong ginawa ng Panginoon? Tinawag niya isang bata, tumayo ka nga dito. Totoy, Inday, tumayo ka nga dyan. And Jesus solemnly declared, unless you change, become like little children, you will never enter the kingdom of heaven, because the one who makes himself as little as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Bakit nasabi ni Jesus yung mga salitang yon? Because Jesus was once an infant. Jesus was once a child.
He was and He is the Son. He was once a child. Minsan si Jesus naging musmos, naging paslit. He is, in our culture, Santo Niño, Holy Child, banal na musmos, banal na paslit, Holy Infant. Ngunit hindi na po paslit si Jesus. Hindi na po siya musmos. He has grown to be a mature adult. He was once an infant, but no longer. So as a child, he came from God. He came from Mary. He grew in the womb of a woman from whom he received his flesh and blood, his heartbeat, his gestures, his language, his way of looking and thinking of things. So if being a child remained so precious in Jesus' eyes, then he must have had very happy memories of his own childhood days. Maganda siguro yung pagiging musmos, pagiging bata ng ating Panginoon. But our Lord is not indulging in a romantic glorification of childhood, because the finer point we must ponder is the fact that the central name that designates the dignity of Jesus is the Son, ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, ang Diyos na anak. Not the title of king, of course he is, not simply the title of Lord, yes he is, but the central name of the dignity that designates the dignity of Jesus is the Son. Ang kinalulugdan kong anak, sabi ng Ama, makinig kayo sa Kanya. And this term tries to summarize in a single word that total impression that his life made, the orientation of his whole life, the root from which it sprang, the goal that would mark it. All this bears the name Father, Abba, Father, Tatay. So if Jesus' preachings so strongly emphasize on being a child, this is because of the profound, intimate relationship he has with his Father. Kaya mapansin natin, di po ba, sa binyag at nung si Jesus ay nagbagong anyo, transfiguration, yung boses mula sa langit, anong sinabi? Eto, ang pinaka kinalulugdan kong anak. Paboritong anak ko ito kasi kaisa-isa kong bugtong na anak. I am proud of this son of mine. Alam natin kung anong viral ngayon, di po ba? Parents need to be proud, of course, of their children. Children need to honor their parents, being the fourth commandment. But we cannot tolerate abuse at home, di po ba? So our Lord understands His Father because He is His Father's only begotten Son. And this is why Jesus is able to explain to us who God is. He is able to reveal to us what kind of God we have because our Lord is the Son in the family of God. Siguro hindi na ang katanungan sino, ano, ang musmos, ang paslit, ang bata. Siguro, ang katanungan ngayon, sino ang tunay na tatay? Sino ang tunay na nanay? Sino ang tunay na magulang? At ang kasagutan ay ito. A true mother, a true father, a true parent is one who tells his or her sons and daughters, all I am is yours.